Ngayong araw ng Sabado, easterlies pa rin ang pangunahing nakakaapekto sa bansa, kaya asahan natin ang panahon na may halong init, alinsangan, paminsang pag-ulap, at posibilidad ng biglaang pag-ulan or thunderstorm sa iba't ibang lugar. At bago ang lahat, wag po nating kalimutang mag-subscribe dito sa channel para sa pinakabagong ulat panahon. Sa ganitong setup, hindi ibig sabihin na buong araw ay uulan sa lahat ng bahagi ng Pilipinas. Mas posible na may mga oras na magiging maaliwalas o bahagyang maaraw, pero habang umiinit ang paligid at nadadagdagan ng moisture sa hangin, may mga lugar na biglang kakapalan ng ulap at susundan ng ulan. Para sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, ang inaasahang panahon ay partly cloudy hanggang cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorms dahil sa easterlies. Ang salitang isolated ay mahalagang maintindihan dahil ibig sabihin nito ay hindi sabay-sabay at hindi pantay ang ulan sa lahat ng lugar. Pwedeng sa isang lungsod ay tuyo pa rin ang kalsada, habang sa katabing bayan ay malakas na ang buhos ng ulan. Kaya kahit mukhang maganda ang panahon sa umaga, praktikal pa rin ang maghanda ng payong o kapote, lalo na kung may biyahe, pasok o lakad hanggang hapon at gabi. Kapag may thunderstorm, posible pa rin ang flash floods or landslides, lalo na sa mga lugar na mababa, malapit sa ilog, may baradong drainage, o nasa gilid ng bundok. Minsan, hindi kailangan ng buong araw na ulan para magkaroon ng pagbaha. Kapag malakas ang buhos sa maikling panahon, mabilis ding tumataas ang tubig sa ilang kalsada at sapa. Kaya kung mapansin na biglang dumidilim ang langit, mas mabuting humanap muna ng ligtas na masisilungan at iwasan ang pagtawid sa baha. Patuloy din nating binabantayan ang Tropical Storm Hagupit na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw, ang sentro nito ay tinatayang nasa 1,165 kilometers east ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang maximum sustained winds na 75 kilometers per hour malapit sa gitna. May pagbugsong umaabot hanggang 90 kilometers per hour at kumikilos pa kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa ngayon, hindi pa ito direktang nakakaapekto sa panahon ng bansa, pero dahil papalapit ito sa ating monitoring area, mahalagang tutukan ang magiging galaw nito. Sa general outlook, inaasahang kikilos si Hagupit sa direksyong west-northwestward sa malaking bahagi ng forecast period at mananatili sa Philippine Sea, malayo sa kalupaan. Posible itong pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong araw ng May 9, sa hapon o gabi, pero hindi rin inaalis ang posibilidad na mas maaga pa itong makapasok. Kapag tuluyan itong pumasok sa PAR, bibigyan ito ng lokal na pangalan na Kaloy. Ibig sabihin, maaaring marinig na natin ang pangalang Bagyong Kaloy sa mga susunod na update kapag nakapasok na ito sa ating area of responsibility. Sa susunod na 12 hours, maaaring mapanatili ni Hagupit ang lakas nito o panandali ang umabot sa severe tropical storm category. Pero pagsapit ng bukas, May 9, inaasahang maaari na itong magsimulang humina dahil sa hindi paborableng environment. Base sa forecast period, posibleng ma-downgrade ito bilang tropical depression sa Monday, May 11, at maging low-pressure area naman sa Wednesday, May 13. Kaya kahit may pagkakataon pa itong lumakas sa maikling panahon, ang mas mahabang outlook ay nagpapakita ng posibleng paghina habang nasa Philippine Sea. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa extreme northern Luzon, inaasahan ang moderate hanggang strong na hangin mula southeast hanggang northeast. Ang coastal waters dito ay magiging moderate hanggang rough, na may taas ng alon mula 1.2 hanggang 2.8 meters. Para sa mga mangingisda at may maliliit na bangka, kailangang maging maingat dahil maaaring maging maalog ang karagatan, lalo na kapag may kasabay na ulan o bugso ng hangin. Sa eastern section ng bansa, moderate ang hangin mula east hanggang northeast, at ang coastal waters ay moderate na may taas ng alon mula 1.2 hanggang 2.5 meters. Sa natitirang bahagi naman ng bansa, slight hanggang moderate ang hangin mula northeast hanggang east, habang ang coastal waters ay slight hanggang moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa pangkalahatan, mas kalmado ito kumpara sa extreme northern Luzon at eastern section, pero dapat pa ring maging alerto kapag may thunderstorm malapit sa baybayin o sa karagatan. Sa kabuuan, ang weather update natin ngayon ay umiikot sa dalawang pangunahing bagay. Una, ang easterlies na nagdadala ng mainit, maalinsangan at pabugsu-bugsong pag-ulan sa bansa. Ikalawa,
Si Tropical Storm Hagupit na nasa labas pa ng PIR pero posibleng pumasok bilang Kaloy bukas, May 9. Sa ngayon, hindi pa ito direktang banta sa lagay ng panahon sa loob ng susunod na 3 days, pero patuloy pa rin itong minomonitor. Manatiling kalmado, maging handa sa biglaang ulan, at laging bantayan ang susunod na update habang nagbabago ang galaw ng panahon.